dito po sa aklat ng ikalawang Korinto. Second Corinthians chapter number 5. Yay! 17. In verse number verse number 6, chapter 5, verse 6. Hanggang tayo ay makarating dito po sa verse number 10. Okay, basahin po natin ang sabay-sabay mga kapatid sa verse number 6 at hanggang sa tayo makarating sa verse number 11. So ating pong basahin. Kung nyo nakita, say amen. So all together begin. Therefore we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. For we walk by faith, not by sight. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Wherefore we labor that, whether present or absent, we may be accepted of Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. So tayo pong lahat ay kumikit at tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, salamat po Ama na kami po ay muling naririto sa inyo pong banal na paanan at aming hinihiling ang inyo pong patnubay sa aming pag-aaral ng inyo pong mga salita, Panginoon. At anumang nakikita mong mga karumihan sa aming mga puso, ay pakalinisin niyo po, Ama, na sa gayon ang aming gagawing pagharap sa pamamagitan ng pakikinig ng inyong mga salita, ay patuloy niyo pong linisin ang aming mga buhay sa inyong katwiran, Panginoon. At ang Banal na Espiritu Santo ang siyang magbigay ng kaunawaan sa bawat isa, at ang katagumpayan ay aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Okay, so ngayong hapon ay ating pag-aaralan ng mga talatang binasa, at ito po ay hindi kaila na may kinalaman sa mga mananampalataya. At dito kinakausap ni Apostol Paul sa Corinthian ay ang mga mananampalataya na katulad natin, no? At kanyang sinasabi na isang araw tayo haharap sa ating Panginoon at kanyang bibigyan ng kaukulang gantimpala, hatol, ang ating mga nagawa dito sa lupa. Ang sabi diyan sa verse number 10, whether it be good or bad. No? So ngayong hapon, pamamagatan natin ang ating pag-aaralan, assurance of immortality. Assurance of immortality. Okay, so makikita po natin yan na ang sabi dyan ay darating ang panahon na ang mananampalataya, kundi man siya aabutan sa pagbabalik ng ating Panginoon, siya ay sabi dyan sa ating binasa ay kung siya'y nasa laman, siya'y absent sa harapan. No, ibig sabihin sa kinilaligyan ng Diyos, sa kalangitan. At kung siya naman ay nasa harapan ng Diyos, siya naman ay absent, siya ay wala sa lupang katawan. Kaya dalawa lang yan. No, naniniwala tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, no? Tayong mga na born again, na hindi nagtatapos ang buhay dito sa lupa. Naniniwala tayo na meron pagkatapos ng
buhay na ito dito sa lupa ay may ikalawang buhay. At yan ay walang iba kundi sa piling ng ating Panginoon. No? At yun nga ay aming yan isa sa mga tinanong ng Preacher Manuel ay nagkaroon ng tinatawag na ceremony, no? Sa pagiging ikalawang kumakatawang pastor sa gawain po dito sa Milan, na ang ating paniniwala sa pagbabalik ng ating Panginoon yan ay magaganap, at yan na lang po ang iniintay ng mga mananampalataya. At habang iniintay natin ang araw na yan, no, ay magkaroon tayo ng tinatawag na pagsisikap, magkaroon tayo ng tinatawag na panahon na iukol ang ating buhay sa gawain ng Panginoon. No? So wag na natin sayangin ang mga ilang sandali ng ating buhay, lalo na't nalalaman natin na darating ang time na ang Panginoon ay muling magbabalik. At yung binabanggit po dito ni Apostle Paul sa verse number 10, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad." No? At tayo bilang mga mananampalataya ay doon sa ating gagawing desisyon sa ating buhay, no? So makakagawa tayo ng mga bagay na good, at nakakagawa naman din tayo ng mga bagay na bad. Kaya sabi ng Panginoon, yan ay both will appear in the judgment seat of Christ. Kaya ang mga mananampalataya lamang ang haharap sa judgment seat. Ito po ay pagkatapos kunin ng Panginoon ang iglesia, no? According doon sa 1 Thessalonians 3:16, no? Na kukunin ng Panginoon ang mga mananampalataya. Una, mga namatay kay Kristo, sila'y muling bubuhayin, no? Actually, yung bubuhayin doon ay yung katawang lupa na naagnas, nabulok, naging lupa, bumalik sa alabok, no? So, bakit bubuhayin? Actually, yung katawan natin ay papalitan ng Panginoon na katawan na immortal. Wala nang kamatayang katawan. Katawang panlangit. Ano yan? Glorified body. Ano ibig sabihin ng glorified body? Katawan na hindi nabubulok, katawan na hindi namamatay, katawan na hindi namamaho, katawan na hindi mo na kinakailangan paliguan, kundi yan ay katawan na makalangit. Ibig sabihin, perfect body. Katawan na hindi na nagugutom. Amen? Amen. So, pero ito na, kakain pa rin tayo, pero hindi ibig sabihin gutom tayo, kundi pwede rin tayong kumain, pero ang gutom wala na sa ating katawan. Bakit? Nasa perfect body na tayo, nasa glorified body na tayo. So, anong itsura nun, Preacher Manuel, na glorified body? Kung yung maalala, nung ang Panginoon ay nagbangon sa mga patay, di ba, lumusot siya sa pinto, sa church, di ba? So, ano nangyari? Di ba, umupo ang Panginoon kasama ng mga disipulo? Oh? At tinanong niya, meron ba kayong makakain dyan? Ayan. So, hindi ibig sabihin, nagugutom, nakakaramdam ng gutom, kundi pwede rin tayong kumain kahit hindi gutom. Oh? Bakit? Ang katawan natin ay wala ng kapangyarihan na magutom. So, perfect body na. Oh? Amen? Kaya yung mga kulang ang ipin, walang ipin, Amen. kompleto. Amen? Amen. Amen. Parang ako, hindi na kompleto ang aking ipin. Pero naniniwala ako, isang araw, pag tayo nasa perfect body na, lahat yan kompleto. Amen. Hindi na tayo magsasalamin, mga nanay, tatay, na malabo ang mata. Amen. No? Bakit? Malinaw na ang ating mga mata. At hindi na natin kinakailangan mag-apply ng visa pag tayo pupunta ng ibang bansa. Bakit? Pwede tayong maglakbay kahit walang eroplano. Amen? Amen. Mapupuntahan mo ang gusto mong puntahan. Yan. Okay. So, sa madaling sabi, pag kinuha ng Panginoon ang church, no, sa tinatawag na rapture, no, at yan ay magaganap sa loob ng matapos kunin ng church
ay may pitong taon na matitira dito sa lupa na ang tao ay makararanas ng matinding puot ng Diyos. Ibubuhos ng mga anghel, yung tinatawag na mga veils, no? Bows, no? At yun ay pararanas sa tao yung hirap na hindi pa niya naranasan sa buong buhay niya. At ang sabi dito, kung hindi papaiksiin ang panahon, lahat ng may buhay dito sa lupa, mamamatay lahat. No? So, kaya pinaiksi, ginawang 3.5 years. No? Yung 7 taon. And then, pagkatapos ng 7 taon, no? Okay, sa loob ng 7 taon, sa taas naman ay nagkakaroon ng judgment seat of Christ. So, ito yung binabanggit ni Paul, na doon ay tatanggap tayo ayon sa ating mga ginawang paglilingkod. Ayan. Kaya doon sa langit ay merong bigayan ng mga reward, crowns, no? So, kung nagtatamad-tamad ka, baka taganood ka lang doon, no? Baka kung ikaw ay hindi nagagamit sa gawain, baka ikaw ay isa lang sa mga miron, no? Although sa langit ka na, hindi ka na pupunta ng impyerno, kaya lang nakakalungkot kung wala kang reward na matatanggap. Kaya ang Kristiyano ay iminomotivate ng mga apostol na ito na magsikap tayo pagka tayo nasa gawain ng Panginoon. Amen? So, huwag na tayo maging tamad. Samantalahin natin ang pagkakataon na makagawa tayo ng mga bagay na makapagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. 2 Corinthians 15, verse number 15. 1 Corinthians 15:15. Matras lang po tayo. So, ito ay halos kilala na natin ang mga talatang ito na binanggit sa 1 Corinthians 15:58. O, umpisa natin sa 57. Hindi nyo nakita, say amen? Ang sabi niya, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. And 58, therefore, my beloved brethren, ang kausap niya yung mga mananampalataya, katulad natin, mga ligtas, no? Mga nanampalataya kay Kristo. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So, sabi dito, kaya nga mga kapatid, kayo'y maging matatag. No? Saan? Sa aral, turo, doktrina ng ating Panginoon. Ang sabi yan, steadfast, unmovable, huwag tayo pabago-bago, dapat may standard tayo, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Always abounding in the work of the Lord. So, tayo ini-encourage na lalo tayong magsipag, lalo tayong gumawa, lalo tayong magamit. Saan? Sa gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi sabi niya dyan, hindi masasayang yung ginagawa mo, yung pagpunta mo sa church, yung pagbibigay mo sa church, yung talino mo, pinagagamit mo, yung boses mo, pinagagamit mo sa pag-awit, no? Yung kakayanan mo. Bakit? Kasi hindi masasayang yan. Bakit? Ang paglilingkod natin sa Diyos walang nalugi, sabi niya. Dito wala kang talo, lagi kang panalo. Amen? Kaya pagka tayo naglingkod, wag nating tipirin ang ating buhay para magamit sa Diyos. Dapat may awitin na tinatawag na give your best to the Master. Amen? At yan ang binabanggit ng Biblia. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal kong mga kapatid, kayo'y magsitibay. Alam nyo, ang purpose talaga ng church, maging growing church. Amen. Hindi natapos na tayo naligtas lang, kundi naging matatag ka pa. Saan? Sa aral at turo ng ating Panginoon. Amen. So, mangyayari lang yan pagka tayo ay nagagamit sa gawain ng Panginoon. Ano yan? Ano yung ministry na yan? Church. Yan yung institusyon na binabanggit kong palagi sa inyo. At gano'n na lang ang aking pagbibigay ng emphasis, pagpapaliwanag patungkol sa iglesia. Gaano ba kahalaga ang iglesia?
So napakahalaga. Yan ay tulad ng isang pamilya na kinabibilangan mo ngayon. Mahalaga na ito ay bigyan mo ng pansin, bigyan mo ng pagpapahalaga, bigyan mo ng mataas na pagtanaw. Bakit? Kasi yan ay, ang church ay sumisimbolo ng ating pamilya sa langit. Kaya dito pa lang sa lupa, parang na-experience mo na nasa langit ka. Amen? Amen. Nadadaman nyo ba yan? Pagpupunta ka ng church? Amen. Walang kasing saya. Hindi na mapalitan ng saya na dating nandun ka sa barkada, dating saya na nandun ka sa mga kasama mo naglilibot, dating mga kasama mo na kung ano-ano mga ginagawa, no? Pero iba yung saya na naidudulot sa'yo ngayon nung ikaw ay naligtas. Pag tayo dumadalo ng pagsamba. At nakakalungkot nga lang, may minsan mga mananampalataya na pag pumupunta ng church, para bang sila yung kailangan ng church. Hindi po. Tayo ang may kailangan sa church. Amen? So sabi ng isang pastor, no, a church without man is still a church. But a man without church, wala siya. No? Nothing. Bakit? Kasi magpapatuloy yan kahit wala tayo eh. Kanina sa meeting namin, napag-usapan namin, hindi dahil sa nandiyan ka at magaling ka kaya nagpapatuloy ang church. Hindi po. Kahit wala tayo sa church, magpapatuloy yan kung yan ay ang kamay ng Diyos ay nandyan. Amen? Kasi may mga mentality sa mga mananampalataya na, kung wala ako dyan, wala rin kayo. No? At meron din mga mananampalataya, kung hindi ako nagbigay, wala kayong ipambibili. Alam mo yung mga salitang gano'n? Marami na akong napakinggan ganyan sa ministry. Marami na nga. Hindi pa ako nagsasalita sa pulpito na naririnig ko na yan. No? Katulad nyo lang ako mananampalataya. At pag nawala yung mananampalataya, ako sayang, malaki pa naman mag-type no? No? Kaya minsan ang pangangaral tuloy ng salita ng Diyos napipigilan pagka ang pastor mukhang pere. Alam niyo yun, nakakalungkot. Bakit? Imbis na matuto, napapamper eh. No? So dapat pagsalita ng Panginoon walang sinisino. Because God is no respecter of person. Bakit? So ang layunin ng Diyos, matuto eh. At kung ating bubusala ng bibig ng tagapangaral, walang mangyayari. Puro sugar coating. Binobola ko lang kayo. Diba? Mas maganda na yung tinatamaan ka. Mas maganda na yung may nadadama ka. Parang ako yun No? Pero lagi niyong tatandaan mga kapatid. Hindi ko alam kung ano mga pinaggagawa niyo sa buhay niyo araw-araw. Hindi ko kayo nababantayan, hindi ko kayo nakikita. Pero ang Diyos nakikita kayo. Bawat minuto. Alam niya. Kaya nga pagka pinangaral mo salita ng Diyos, in general nangungusap Kaya sabi ng isang member, ako, hindi na ako atin. Parang ako lagi pinatatamaan ni pastor Hindi na nga bumalik. Hindi na bumalik. Sinalo na po lahat. Hindi ko alam kung ligtas talaga o nagliligtas-ligtasan. Alam mo ang salvation, hindi mo mapepeke Hindi mo pwedeng sabihin save ka pero sa sarili mo hindi ka talaga ligtas. Hindi mo maitatago. Bakit? Hindi magbubunga. Hindi makikita ang pagbabago. Hindi makikita ang saya mo sa gawain. Hindi makikita ang pagmamahal mo, pagpapahalaga mo sa salita ng Diyos. So, ganun. Nakita niyo si Judas? No? Pineki niya ang kanyang kaligtasan. Kasama niya ang Panginoon Naturuan din siya kamukha ng mga apostol. Kasabayan niya yung 12 No? Pero nakita natin, hindi save. Paglipas ng panahon sa 3 taon na pag-minister ng Panginoon dito sa lupa, hindi na save. Araw-araw nasa church, kasama pa ng Panginoon, nakakakita pa ng mga himala. Pero alam nyo, hindi save. Kaya hindi patunay na palagi ka nasa church, save ka. Hindi. Ikaw ang nakakalam yan at ang Diyos. Amen. At yun ang nangyari kay Judas, lumabas na hindi siya save. At hindi po natin maitatago yan. Lalabas at lalabas kung sino tayo pagka pineki natin ang salvation. Kasabi, ay ligtas din ako, sa langit ako pupunta. Praise the Lord, amen. Pero ang totoo nun,
hindi nakikita sa buhay natin. So sabi ng Bible, makikita nyo sila at makikilala nyo sila sa bunga. No? Ano yung bunga? Bungang araw? Hindi. Yung binagong buhay. No? Kaya pagka sinabihan mo, minsan may biruan kami ng mga young people nun eh. Pag mayroon kaming nagagawa na hindi tama, sasabihin siya, ligtas ka ba? Tatanungin ka talaga, save ka ba? No? Lalo na yung mga naniniwala sa mga albularyo. No? Ligtas ka ba? Yun ang tanong eh. Siyempre ko naman, mahihiya ka. Siyempre, safe ako. No? Kunwari ka pa. No? Hindi natin mapepeke, mga kapatid. At tandaan natin, ang isang kaluluwang hindi ligtas, sa impyerno siya tutungo. At nakakatakot yun. Bakit? Ang impyerno, walang balikan pag napunta ka doon. Walang purgatorio. No? Kaya nga ang Biblia, nilinaw niya, walang purgatorio. No? Meron si Torio, pinupurga. Pinupurga. Walang Kaya purgatorio. nangyari Toyo. Mahirap. So, sabi ng ating Panginoon, managana tayo sa paggawang mabuti, maging matibay. Amen? Amen. So, paano magiging matibay kung palagi kang late? Paano magiging matibay kung lagi ka naman absent? Paano magiging matibay kung ayaw mo naman magpagamit? Right? So, at ang naniniwala ako, ang mga mananampalatayang ito, tumibay lamang sila nung sila ay nag-commit ng kanilang buhay na maglilingkod na ako sa Diyos. Nag-commit sila, susuporta na ako sa gawain ng Panginoon. Doon lang nila na-achieve. Of course, ang paglagong Kristiyano ay biyaya lang ng Lord. At iba-iba tayo ng pamamaraan ng paglago. Iba-iba. Ako nga lagi kong, nung ako'y bagong Kristiyano, ang hindi ko gusto, offering. Okay na sa akin yung kantahan, no? Yung prayer, preaching, pero giving ayoko. Ako, giving na naman. So, nagbigay ka na. Mamaya, meron na namang offering. Alam niyo? So, ang daming offering sa baptist. Parang ayoko na mag-baptist. Alam niyo? Pero isang araw, nagpasalamat ako. Salamat. Yung itinuturo palang pagbibigay na yun ang tamang pagbibigay. Bakit? Biblical giving. Galing sa salita pala ng Diyos. Pag tinuturuan minsan tayo ng tama, hindi natin matanggap. Minamali natin yung tama. Bakit? Kasi hindi pa tayo malago. At darating ang panahon, lalago ka rin kung meron kang puso na handang matuto. Okay, so ito ang sinabi ni Apostle Paul sa mga mananampalataya. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and unmovable, always abounding in the word of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So ito ang kanyang palaging sinasabi, hindi yan nasayang. Lahat ng ginawa mo may kabuluhan, maging maliit na bagay. Basta, andyan ang ginawa mo yan na para sa Panginoon, may reward yan. Amen? Dito sa lupa, pag maliit lang nagawa mo, hindi re-recognize. Kinakailangan makagawa ka ng isang bagay na kakaiba. No? Kakaiba na hindi extraordinaryo, na hindi nagagawa talaga ng tao. Pero alam mo sa Panginoon, kahit maliit, extraordinaryo. May reward, pinapansin, pinapahalagahan, binibigyan ng karampatang gantimpala. Amen? Amen. Kaya sabi dito, sa gawing baba, yan, 1 Corinthians 15 pa rin. (51) 15:51, Behold, I shew you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Ano yan? Yung ating katawan. Papalitan. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump of the trumpet shall sound, and the dead shall raise incorruptible, and we shall be changed. Amen? Amen. So may isang misteryong magaganap, isang araw. Sabi ko nga, pagdating ng Panginoon, hindi natin alam, maaaring mamaya, maaaring ngayon,
Maaaring bukas. No? Pero sigurado ang binanggit ng Biblia, pagtunog ng huling trompeta, ano yan? Sa isang kisap mata, babaguhin tayo. Alin ang babaguhin? Yung katawan lupa na may mga kahinaan. Katawang lupa na madaling ma-tissue, madaling ma-open, maramdamin. Mahirap supilin, mahirap turuan. Darating ang panahon, babaguhin lahat yan ng Panginoon. Pero ang pinaka-point dito, dapat ay habang hindi pa tayo kinukuha, nagagamit ang ating buhay sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya sa judgment seat of Christ, hindi dito kasama mga unsaved, mga Kristiyano lang. At pag hindi ka tunay na ligtas, hindi ka kasama dito sa judgment seat. So ito'y tumutukoy lamang sa mga mananampalataya na ginamit ang kanilang buhay para sa gawain ng Panginoon. At alam natin, ang ginagawa natin hindi sayang. Amen? Amen. So yung pagbibigay mo ng bulaklak dyan sa harap, hindi yan ang sayang. Kaya sabi ko, kung bibili ka ng bulaklak, yun the best eh. Amen? Huwag kang bibili na, ito mura. No? Kuluntoy na, bibilin mo pa rin, mura nga. Huwag mo bilhin. Sabi ko kanina, dapat kung kakaunti, dapat ginagdagan pa natin. Kasi sa Panginoon yan eh. Dapat ganun ang prinsipyo natin. Ganun ang mentality natin. Huwag natin titipirin pagka ang Panginoon ang pinag-usapan. Amen? Amen. Bakit? Hindi kanya tinipid in the first place. Bakit? Buhay nga niya, binigay para sa iyo. Tinatawad ang kasalanan mo. Amen? Binigyan ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. So mahirap, nakita natin na hindi naman, ang Diyos ay hindi niya tinipid. O ikaw, hindi ka masyadong tapat. Ang buhay na walang hanggan mo, kalahati lang. O ito, tapat, ikaw ay walang hanggan. Hindi ganun eh. Pantay-pantay tayo, amen? Hindi ka nagtatapat, may buhay na walang hanggan ka. As long na nanampalataya ka kay Kristo, amen? Amen. Kaya hindi fair, hindi unfair ang Panginoon eh. Actually, lahat tayo pare-parehas eh. Magkakaiba lang yun sa ating paglilingkod. Depende kung paano yung ginawa mong paglilingkod. Okay, so sa panghuli, babalik po ako uli dun sa ating 2 Corinthians. Second Corinthians. 5:6-11. Okay, so ang sabi po dito, For we must all fear. so tayo haharap sa ating Panginoon. At alam nyo ba kung bakit sinabi ni Apostle Paul na yung ating ginagawa sa Panginoon hindi nasasayang? So nandito po yan sa Revelation. Revelation. So sabi ng ating Panginoon na ang ating mga gantimpalang matatanggap nasa sa kanyang mga kamay at handang ibigay sa kanyang mga anak. Kaya mga kapatid, huwag tayong manghinayang sa ating lakas, sa ating talino.
sa ating mga anumang meron tayo sa ating buhay. Bakit? Ito'y bibigyan ng karampatan, gantimpala ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, si preacher ba nangako niya? Hindi po. Ang Panginoon natin, ang Panginoong Jesucristo nangako na lahat ng ating ginagawa dito sa lupa, whether it be good or bad, tayo haharap sa hukuman ng ating Panginoon. At alam natin, pagka sinabing hukuman, napipicture niyo ba kung anong sa korte? Di ba? Ang judge nandun sa gitna. No? At meron naman nagbabasa doon sa gilid. No? Parang sekretary ba yun? No? At ayon doon sa ginawa mo, no? Yun ang ipapataw na gantimpala, hatol, no? Ng judge. No? Kaya dapat may masumpungan tayo mga kapatid na nasa gawain ng Panginoon. Masumpungan tayo na nagsisikap habang hindi pa dumarating ang Panginoon. Bakit? Kasi hindi sayang mga kapatid. At yan lagi ang sinasabi ng pastor na anumang ginagawa natin, hindi ka man matapik, hindi ka man matapik sa balikat ng pastor, ng preacher. So huwag kang magtampo. Bakit? In the first place, sa Panginoon mo naman ginawa yan. Amen? At lahat ng bagay ng ginawa natin, hindi ko man napansin yan, hindi ko man nabanggit yan dito sa pulpito. I believe one day sa langit, lahat yon ay mahahayag. Amen? Amen. So, hindi yun, it is no secret. No? What God can do. At yun ay ibibigay, ipapataw ng Panginoon ayon sa ating ginawa. At yan ay parang mga estudyante sa school. Yung kinukwento ko kanina si Jana, si Jana Hanan, nag-enroll sa Vacation Bible School, Daily Vacation Bible School. So, doon sa kanilang pag-aaral, no, ay depende yung kanilang natanggap na award. No? Ayon sa kanilang pagsisikap, pakikinig, pag-aaral, ay doon ibinase. So, ganoon naman din sa ating mga mananampalataya, doon din ibabase ng Panginoon paano tayo gumawa, paano tayo sumunod doon sa Kanyang iniutos. At walang mahirap. Bakit? Sapagkat siya naman din ang tumutulong sa ating mga kahinaan according to His words. Amen? Kaya sabi niya, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So hindi natin kaya mga kapatid, ang laman ay mahina, ang laman ay tampulan ng tukso, pero pag napagtagumpayan natin sa tulong at biyaya ng ating Panginoon, magagawa natin ang mga bagay na imposible, no? Ayon sa kapangyarihan at biyaya ng Lord. So, tayo kung lahat ay tumayo, tayo mananalangin na. Dakilang Diyos,